Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayo updated sa susunod na kabanata ng Pagtakdarang Pinoy. Sa gabi ng kasinungalingan at takot, sa isang tagong silid, nakapos na si Tinding. Nilamon ng dilim ang kanyang paligid, ngunit hindi ang tibay ng kanyang loob. Siya ang ina ni Marites, ang inang gusto gamitin ni Pilar bilang alas. Walang pag-aalinlangan si Pilar. Mabilis niyang inabot ang telepono at tumawag. Sa kabilang linya, sumagot si Marites. Nasa akin ang nanay mo, mariing wika ni Pilar. Kapag hindi mo ibinalik ang mga titulo ng lupa, asahan mong bangkay na lang ang makikita mo sa kanya. Nanginginig sa galit si Marites habang pinipilit panatilihin ang lakas ng loob. Ngunit hindi inaasahan ni Pilar na maririnig ng anak ang hinaing ng kanyang ina. Anak, huwag ka lang pumunta. Iligtas mo ang sarili mo. Pagsusumamo ni Tinding mula sa likod ng telepono, tinig na tila huling habilin. Sa gilid ni Marites, si Tanggol ay tila bulkan na sasabog. Sa init ng dugo, bigla na tinutukan ng baril si Olivia. Kapag may nangyari kay Lola Tinding, halos mapulong ngunit matalim. Hindi lang si Pilar ang pupulutin, pati ikaw kasama sa pagbagsak. Hindi nakapagsalita si Olivia. Ngayon lang niya nakita ang ganitong anyo ni Tanggol. Isang taong handang pumatay alang-alang sa pamilya. Samantala, sa kalsada ng panganib, mabilis ang takbo ng sasakyan ni Marites at Ramon. Habang nilalamon ng kaba ang puso ni Marites, pilit siyang pinapakalma ni Ramon. Si Tanggol ang bahala, kakayanin niya. Hindi niya hahayaang mapahamak ang lola niya. Bulong nito, kahit siya man ay nagtatago ng takot sa kanyang tinig. Ngunit wala na sa usapan ang takot para kay Tanggol. Sa kanyang pagdating sa taguan ni Pilar, agad siyang sinalubong ng mga tauhang armado. Walang atrasan. Sumiklab ang bakbakan, sunod-sunod ang palitan ng putok. Sa di kalayuan, narinig ni Marites ang pagsabog. Si Tanggol yun, sigaw niya. Kailangan natin siyang tulungan, Ramon. Sa loob ng compound, mabilis ang kilos ng grupo ni Tanggol. Nakapasok sila, ngunit hindi sila nakaligtas sa mata ng mga kalaban. Napasok tayo, patayin kung kailangan, utos ni Pilar. Malamig ang boses. Wala na siyang pakialam kung sino ang madamay. Sumubo si Ramon upang sumaklolo, ngunit nasabat siya ng mga tauhan. Agad siyang pinwersa pababa. Nakita ito ni Tanggol at agad siyang gumanti. Tumakbo, pumutok, ngunit nahuli rin siya. Magkasama ngayon sina Ramon at Tanggol sa gitna ng impyerno. Pinagpapalo, sinasaktan, walang habas, bawat sipa, bawat suntok, tila gustong durugin ang kanilang dangal. Mas matapang ka pa sa dapat. Sigaw ng isa habang ibinubunggo si Tanggol sa pader. Welcome sa teritoryo ni Pilar. Walang kalaban-laban si Tanggol nang tuluyang mawala ng malay. Sa harap ni Ramon, tinutukan siya ng baril habang ang isang tauhan ay humawak ng kutsilyo. Tila wala nang makapipigil. Papatayin namin tong anak mo. Banta ng isa. Wag naman ang anak ko, daing ni Ramon. Halos papaluhod, makikita sa kanyang mga mata ang takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa dugo niya nagturugo sa sahig. Ang gabing iyon ay hindi na basta pagtukis. Isa na itong giyera ng pamilya, giyera ng prinsipyo. Sa bawat putok ng baril, sa bawat sigaw ng sakit, mas lalong tumitibay ang dahilan ni Tanggol. Hindi ito para sa paghihiganti lamang. Ito ay laban para sa kanyang lola, para sa kanyang ama at para sa katotohanan ng ipinaglalaban ng kanilang pangalan. Habang ang dilim ay bumabaon sa mga pader ng taguan ni Pilar, isa lang ang malinaw, wala nang atrasan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at i-click ang bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kabanata ng FPJ's Ang Batang Quiapo. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.